Oh, hi. Good morning. This is Bob Miramar once again. And if you're new to this channel, bago ka lang sa ating channel, paki-like nyo na din po at mag-iwan kayo na inyong comment. And then paki-share na din sa inyo pong mga kaibigan at mahal sa buhay. Yun po yung mahalaga. Ano yung natutagpuan mo, ano yung nasusumpungan mo, na mabuti at maganda, ay isi-share mo ito sa mga kakilala mo, kaibigan mo, at lalo na sa mahal mo sa buhay. Share this out because ito ang salita ng Diyos. Isang pag-asa, isang buhay, at isang biyaya. Nais ng Diyos na tayo ay mabubuhay sa Kanyang biyaya. Nais ng Diyos mabubuhay tayo sa pag-asa. At ang buhay na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo at hindi lang para sa iyo, kundi para sa kaibigan mo, para sa mahal mo sa buhay. Kaya naman ang video na ito ay naglalayon that we desire and our aim is that each person who will come to know the Lord and His powerful love will really enjoy and experience personally the love of God and the joy that it brings. The joy that will allow us to juice out positive ideas, positive emotions and feelings and outlook in life that will guide us through. You know what? Ang sabi ng Bible in Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. By the way, ito ay ang isang bersikulo lamang. But we will be reading coming from the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sa isang bersikulo lamang, ngunit dalawa ang ating babasahin ngayon. At ang sabi po doon ay ganito, trust in the Lord with all of your heart and do not lean to your own understanding. But in everything you acknowledge Him, God, and He will direct your path, and He will direct your ways, and make your way straight. To God be the glory. Yan ba ang kailangan mo? Yan ba ang ninanais mo? Kayang ibigay ng Diyos yan sa iyo. If you only embrace these verses. Sa atin pong programang isang bersikulo lamang, nilalayo ng Panginoon na maranasan natin ang Kanyang kapangyarihan. Glorious Heavenly Father, in the name of Jesus I pray that the power of the Holy Spirit shall move and sweep upon and inside the life of this viewer and his family. That your touch, your amazing, miraculous touch will be experienced. That each one shall have his personal experience with you. Your personal touch upon his life. Giving him guidance, strength inwardly, sound mind, courage, wisdom, knowledge, discernment, that he shall learn how to love and learn how to live according to the power of your word. That as you surround him with your glorious angels to protect him from sickness, from harm, from any kind of danger or need and want, in lack, whatever thing that he wish, in the name of Jesus we pray. By faith, he shall receive that. She will receive those. For her and him to understand your goodness and your grace, to receive your mercy and your loving kindness, that in the name of Jesus, the power of God's love shall fill this heart with the longing and desire to know you, and that you will fill this heart and eliminate emptiness, heal brokenness, and remove all pain and hurt. In Jesus' name, bless this life, we pray. In Christ once again, amen. Amen. That's my prayer for you. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In
In all your ways, acknowledge Him. Acknowledge God. And He shall direct your paths. Ano bang kailangan natin? Direksyon, di ba? Ano bang kailangan natin? Gabay ng Panginoon. Ano bang kailangan natin? Yung presensya ng Panginoon na siyang magdadala sa atin at maghahatid sa atin sa ganap na katagumpayan. Saan ba ang tagumpay mo? Saan mo ba hahanapin ang triumph mo? Ang success mo? Ang sabi ng isang quotation na aking nabasa, there are so many people had been able to climb up the ladder of success, but only in great dismay. Because up there they had found that their ladder was leaning at the wrong building. Leaning at the wrong building. Aiming the wrong kind of success. What do you aim with your life? What do you aim for your future? Are you sure that you are aiming yourself for that one specific, right, good, and exact success that God wants you to have? Or you are falling and you are crumbling and now you are fearing of utter destruction because you know your ladder is leaning at the wrong building. What are you going to do? What are you going to do if you are leaning at the wrong building? Number one, refocus your mind. Seek out God's guidance. For the Lord will begin to set your life or the ladder of success for your life at the right building. Have a right foundation. Number two, settle in your heart that you will trust the Lord more than anyone else. More than your parents, you will trust the Lord more than them. You will trust the Lord more than your bosses, your boss. You will trust the Lord more than the way you trust yourself. Okay? Refocus and then now trust. Ikatatlo, continue to seek out the ways of the Lord. Okay? Refocusing your mind, refocusing your heart. Then number two, trusting in God. Trusting in the Lord more than anything else. More than any other. Number three ay gawin natin, di ba, yung refocusing, trusting, and number three, continue believing in the Lord. Continue believing in the Lord. Just continue to believe. Alright? How do you continue? By continuing in the right focus. By continuing in trusting the Lord. By continuing moving onwards to the perfect will of the Lord. How to know the perfect will of the Lord? Yung will ng Panginoon. Paano mo maintindihan? Read the Bible. Have yourself ample time reading the Word of God. Because the Bible is like the compass. Yung traveler, yung messenger, yung somebody who takes a journey, sinisikap nila na meron silang compass, meron silang map, meron silang application sa kanilang mga gadgets like cellphones or palm tablets, na meron silang in real time guidance na tinatawag na roadmap ng kanilang journey. Meron tayong ginagamit na mga application katulad ng Waze, electronic online map. Meron tayong Google Map at katulad nung ginagamit ko na isang European na application na katulad din ng Waze. At yun po yung gamit natin pagka tayo nag-journey. Bakit? Una, huwag tayong maligaw. Ikalawa, hindi tayo magkukonsumo ng oras kahahanap. Ikatatlo, hindi tayo nagkakamali ng direksyon. Okay?
So ang buhay din natin ay ganon. Huwag nating papahintulutang nagkamali tayo ng direksyon. Kasi kung nagkamali tayo ng direksyon, mamamali din ang ating desisyon. Okay lang kapag nagkamali tayo, natututo tayo sa ating kamalian. Kung hindi pa rin natin alam kung ano yung susunod nating gagawin. So yung kamaliang una, nagkaroon ng trouble, gumawa na naman tayo ng ibang kamalian. Dahil pinipilit nating ayusin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, pilit nating tinatama ang ating mga desisyon. Kaya nga ba mayroong mga taong nahuhulog sa mali na mga uri ng relationship? Hindi dahil basta gusto lang, sige na. Hindi dahil crush talaga, sige na. Paano kung married na pala? Paano kung meron na palang maraming pananagutan? Dahil hindi lang ikaw ang napangakuan at marami nang naging anak sa iba. What kind of a life are you going to carry with that person? You are going to have with that person. Ang dami ng mga extra baggages sa buhay. Or dahil ikaw ay naghahanap ng ligaya, ikaw ay naghahanap ng satisfaction sa buhay, kung kani-kanino na lang tayo lumalapit, kani-kanino na lang tayo sumasama, that's wrong. Ano yung una? Refocus. Dali natin ating sarili sa Panginoon. Then, trust the Lord and His Word. And then, continue to refocus and trust in the Lord. Soon, the better will come. Soon, you'll be able to receive the best from the Lord. Do not waver. Do not tire. Huwag kang mapagod. Huwag kang mawala ng pag-asa na sumunod sa Panginoon. Yes, totoo. Sa pagsunod natin sa Panginoon, maaaring madaraanan natin yung mga mabibigat na sitwasyon, mahirap na sitwasyon, but I'd rather suffer a little bit and achieve what is best for me from the Lord than suffering all throughout because of achieving wrong things out of my own wrongful and erroneous decisions. What are you going to do? What are you going to do? What we are going to do is to refocus our attention to the rightful things of the Lord. To begin trusting in the Lord more than anything else. And to continue to refocus ourselves to God and trusting the Lord. Ito po ang nagbibigay ng pag-asa at ipinaliliwanag nito na tama ang ating pag-asa sa Panginoon. Sino ba ang nakakaalam sa hinaharap at sa lahat ng mga bagay sa hinaharap natin kundi ang Panginoon lang? Kahit itong pandemyang ito, ang Panginoong Diyos ay hindi nagulat. Alam niya ang mga bagay na ito. At alam niya rin ang ating mga pangangailangan. Kaya sabi niya sa Mateo 6:30 hanggang 33, ang sabi niya, do not worry. Do not worry about anything. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. Alam ng Diyos na kailangan mo ang lahat ng mga bagay na ito. Pagkain, inumin, kasuotan, susuotin. But, ang sabi ng verse number 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Refocus yourself to seek God and His righteousness. And all these things shall be added to you, and begin trusting unto God that He will add to you all things that you need as long as you refocus yourself, having faith for the Lord. Having faith in the Lord. Verse number 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. That means, do not add more trouble to your life.
Please, do not add more trouble to your life. Do not add more difficulties to your heart. Do not add more difficulties to your mind. Eliminate worry, eliminate fear, because you cannot do anything for the things that are not yet. But we can change the things that are not yet. You cannot do anything about those, but you can change for anything that are not yet. By believing in God, refocusing ourselves unto the rightful things of the Lord, trusting in Him, His guidance and His provisions, and continuing to refocus ourselves for Him. Di ba yung mga hunters, yung mga shooters? Para matamaan nila sa bullseye, yung kalang target. Lalo na kung nasa wilds sila and they're hunting deers, they're hunting antlers. Sinisiguro nila, nire-refocus nila yung kalang sarili doon sa target, at yung kalang scope ay nire-refocus nila, at ilang beses silang humihinto sa paghinga just to relax their muscles para walang nginig, para hindi magmintis yung kalang target. And then pag nag-refocus na sila, they trust in their hearts na tatamaan nila sa bullseye point yung kalang target para hindi ito makatakas at mawala. Bakit? Naniniwala pa rin sila sa animal welfare na pag hindi mo na bullseye yon at nabuhay yon na baldado, nakakaawa. Pero di ba mas maraming tao ang nakakaawa sapagkat baldado sila na baldado ngayon dahilan po sa kalang mga maling desisyon? Praise God, we can refocus ourselves back to Him. We can trust Him all throughout, and we can continue doing that. And God bless you. For the Lord says, trust in the Lord with all of your heart and do not lean to your own understanding. And in all things, acknowledge Him, and He will direct your paths. Gracious God and loving Father, we thank you for your word. Today, we refocus ourselves and trust in you, and will continue to refocus and trust you for all the days of our lives. We thank you for all the blessings and your protection and provisions. We thank you for your power. In Jesus' name, amen. God bless. This is one verse, isang versikulo lamang that will really make a big difference in your life. Mag-like po tayo at mag-subscribe at i-share po natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Bob Miramar saying, bye for now. See you again to the next video. Shalom!